nung kinder tayo, nung grade 1 tayo. Wait lang. Ulitin natin. Okay, pakinggan natin guys. Ito po si Maestro Paul TV. Pakinggan na naman natin si Attorney Claire, guys. May bagong update. Wala daw ginagawang gobyerno according sa mga garapata. Intriga lang daw. 17 OFWs tuluyan ng pinalaya. Maraming salamat, Pangulong Bongbong Marcos. Salamat sa kanyang aksyon na ginawa para mapalaya kahit na binabanatan nila si Marcos. Tinulungan pa rin ng Marcos, maabsat. Oh, bakit hindi sila humingi ng tulong kay Duterte? 'Di ba? Nako po. Oh, Banutikia, ano mo na? Okay, pasok, Attorney Claire. Yes, hello everyone. Welcome back to my Live to YouTube guys, channel. live. Attorney Claire Castro. Today is April 7, 2025. 15 minutes na siya naka-live. 15 Okay, bang minutes. ating audio? Ayos, Attorney Claire. Pasok na pasok sa mga. Overthinker. Ito si overthinker. Wait. Yan. Okay, bang audio natin? Josie De Silva Ignacio. Hello. Amara Cruz. Okay. Fernando Lindero from Singapore. Singapore. Cheska Macurol. Yes. Josie De Silva Ignacio. Maylin. Leoncia Thomas. Jeffrey Potenciando. Yes. Oo, ha? Ang number 14 daw siya na nag-like. Oh. Baka naman gusto na mag-like na iba. Josefa Oliva Lopez. Tatay G's from Acacia Estates Taguig. Evony Center. Centner. Yeah, Centner. Romel De Lara from Cebu. M. Talion. Independent woman, a woman, 168. Independent woman, 168 from Taiwan. Joel Serenas, of course, Mel Dinoy. Rose Pablo, Let Reyes, ayan. Uy, tama. Kakarating lang. Katapos na magiglan. Cafe, sa Totite, okay? Ay, approve. Pink Lavender from home. Duterte ang sabi, to. Alam kong hindi namin to napakita kanina. Naghahanap ako ng video nito kanina para sa press briefing. Pero ngayon ko na share. Okay? Sige, Attorney Claire, nandito na kami, makikinig. Yan. Yan, di ba? Kasama si Yusek De Vega. E.S. Bersamin, Secretary Hans Kakdak. Yan, mamaya kwento ko sa inyo. Ha? Oh. Ganda ng ngiti ni PBBM, oh. Oh, ang ganda ng ngiti. Maraming salamat po sa gobyerno rin po ng Qatar. Wow. Okay? Yan po si His Excellency Ahmed Saad N.A. Al-Humidi. Yan, Ambassador of Qatar to the Philippines. Yan. Naku, Attorney, iyak ang mga kapata dyan. Ayaw din na nakakita ng ganyan, Attorney. Nako po. Bukas may hearing. Yes, mamaya. Mamaya. Okay. Oras na lang. Sa mga clear, actually, kanina, nung natanggap namin, anong oras na ba natanggap ito? Natanggap ko yung balita bago ko mag-press briefing. Okay? Anong oras ba? Wait lang, ha? Basta siguro mga 1 hour or 1.5 hours before. Okay? So, syempre nag-meeting sila. Sabi ko, hindi ba mas okay kung si Pangulo? Problema, ang dami kasing appointment ni Pangulo eh. Sabi ko, hindi ba pwede si Pangulo yung magbigay ng napakagandang balita na ito? Diba? Yes, totoo. Pero na-late nga po yung video na yan na padala sa press briefing kasi halos... Roger, totoo. Totoo na promoted si General Torre. From 2-star, naging 3-star na. Malapit na siya maging PNP chief pag 4-star. PNP chief, 4-star. So malamang siya na yung next in line. Ako po, pinakulong niya si Kibuloy, pinakulong niya si PRRD. Congratulations, General Torre. Alright, tuloy. Kaano na eh. Nung nagre-request ako na sana si PBBM na yung magbigay ng good news, eh nasa meeting pa rin sila eh. Kumbaga, alam na namin na ganun yung result, pero syempre hindi pa naman agad matatapos siya, so nag-uusap-usap pa sila. So yon. So at least nakita nyo po na hindi ito credit grabbing,
talaga pong tinrabaho po ito ng Pangulo kasi yun po talaga yung gusto niya. And of course, pasalamat po tayo sa Qatar government at saka po sa mga tumulong din syempre sa mga official po ni PBBM, no? Sa miyembro ng kabinete, si Secretary Hans Leo Kakdak. Okay? Malaki po. Pagod din po sila talaga. So, binigyan niya po sa akin kung ano yung pangyayari. Meron po ditong, kaya lang, document lang po ito nila na sinare sa amin for the press briefing. Yun nga. So, April 7, 2025, kanina lang po naganap. Pero prior to that, talaga pong inaayos na. Okay? So, nagkaroon lang po ng final na ano ang gagawin. Kanina lang po. Kanina. So, sabi nga natin, hindi naman pag-meeting agad, gano'n na. Ito po ay talagang inayos po, tinrabaho. At yung pakikipagkaibigan po, siguro isa po yan sa nagiging result kung nagkakaroon man po ang Pangulo ng kanyang mga state visit. Malaking bagay po ang pakikipagkaibigan sa iba't ibang leaders ng bansa. Di po ba? Ito po, ang naging kasunduan po dito, lumalabas po ay yung charges of illegal assembly ay na-drop na. Hindi na po sasampa. Kumaga, drop na. Okay? Wala na. Tapos, wala na rin pong legal action, fines, or deportation proceedings na magaganap. Tapos, yung mga OFWs po natin would be allowed to return to their workplace under the existing sponsors. So, yun po yung dati ko sinasabi na sana ay hindi maapektuhan yung kanilang mga employer, yung kanilang mga damdamin, yung kanilang tiwala sa kapwa nating Pilipino na nagtatrabaho. Diba? Sa mga employer na ito. Sana alam niyo po yun, hindi maging negatibo sa damdamin ng mga employer yung kanilang yung nangyari, di ba? So, and tapos yun po, parang magkakaroon din po ng written commitment na teka lang po, na magko-comply po sila sa batas ng Qatar patungkol po dito sa mga public gatherings. So, hindi po ba napakalaking pasasalamat din natin sa nangyaring ito. Sa napakabilis na tinrabaho po ng ating Pangulo, no, ni PBBM, nila DMW Secretary Hans Kakdak para po tuluyan na. Hindi lang temporary freedom, tuluyan ng makalaya at wala na maging kaso. Ang hirap po, di ba? Kapag ka nagkaroon ng kaso talaga. So, isipin natin, sabi nga nung ni Pia, si Pia Gutierrez ba yung kanina? Meron pa isang reporter na parang, nung Friday lang po, ang balita po ni Secretary Hans Kakdak ay temporary liberty lang, di ba? Temporary liberty at tuloy-tuloy pa rin po yung kaso. At hindi po sila makakauwi kasi mayroong pending case. O ba? Friday lang yun. Ilang araw lang po. Di ba? Kaya nga natutuwa din po yung mga reporters. Actually, talaga nagulat sila. Nagulat po sila. Talagang kumbaga, mainit pa po yung balita. At timing lang po siguro na ibalita agad natin. Unang-una nating good news kaninang umaga. So, pero Attorney Claire, masama loob niya ng mga garapata. Ayaw nila nakakarinig ng good news. ang tanong natin ito ba yung Pangulo na walang ginagawa? Hindi ba? Sa kanila lang yun, Attorney Claire. Kasi ganito yung sabi. Share lang natin Sila lang nagsasabi niyan. Siyempre gusto natin i-debunk ito, mga ka-clear. I-debunk mo na, Attorney. Panat. Okay. Yun na pinagtatakbo kayo ng mga tao, but we may not have a country anymore. Leonardo Ansag, shout out. Yes. Wala na daw country sa 2028, ha?
Tandaan nyo yan. Ano po kaya, ma'am, yung context po nitong No More Country in 2028? Ano po yung analogy? Well, lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, Lugmok na tayo sa kahirapan. Mga ka-clear. May mga pagkakataon, lakihan natin. May mga pagkakataon, syempre, mahal yung presyo ng fuel, maangat, bumababa. Hindi lang naman din sa atin. Attorney, nung panahon ni Digong, 90 plus ang fuel. Di ba, nung pandemya? 90 plus ang fuel, attorney. Panahon ni Digong, ngayon, ano ba, nagpa-fuel ako 49. Diyan sa La Union, 49. Going 50. Nung panahon ni Digong, dito nga sa Baguio, 100 eh. Parang grade mo sa school yung yung mga presyo ng fuel noon. Sige, tuloy, attorney. Diba? Hindi naman sa atin. At minsan umaangat ang presyo ng bigas, minsan napapababa dahil sa presyo na nabibili natin, yung mga nai-import natin. 'Di ba? May kahirapan sa iilan. Hindi naman natin yun makakaila. Pero itong kahirapan na to, mga ka-clear, hindi ito nagsimula kay PBBM. Kaya nga ginagawa lahat yung paraan, pati nga yung presyo ng baboy magkaroon ng MSRP para mapanatili na hangga't maaari, yung presyo ay kaya pa, diba, ng bulsa ng mamamayan. Ang inflation, kahit na, mga kakris. Sige, mag-isip Patrick tayo. Lopez. Nung tayo ba ay, let's say, grade 1. Grade 1, diba? Magkano ba yung presyo ng isang soft drinks? Diba? Depende pala tayo sa edad. Abutan ko Magkano yung presyo ng isang, ano yung pinakamaliit na Parang bote? dos? 12 ounce ba yun? 8 ounce. Basta yung normal na isang bote ng Coke. 8 Yung solo. ounce. Hindi, 8 ounce. 8 ounce. Siguro, 8 wag yung ounce. solo, maliit naman yun. Hindi. Yung normal na kayang ubusin. Magkano? Sige nga. Ngayon, nasa Nandiyan ang 20 ating yata yun. disclaimer. 20 yata yun. 8 pesos. 8 ounce. 8 ounce. Ayan, 25 cents? Talaga? 15 cents? Ako naabutan ko yung dos. Coke? Yung dos. 2 pesos naabutan ko nun. See? Di ba? 25 cents, di ba? 25 centavos ang isang 8 ounce na Coke sa panahon nila Michael Viñas. Michael, para rin si Michael Olivas. Di ba? Si Maria Delia Montero, 15 cents lang. Si Edison, tumaas na 50. Bata tayo to, no? Mga bata pa kayo niyan. Parang hindi pa naman inabot yung 15, no? May pop cola, yan. Medyo inabot ko na yung pop cola. Meron pa ba ngayon? Sabi ni Meron Cheska, pa, attorney, meron 6 pa. to 8 ounce, di ba? 20 na sa tindahan, James. Bata ka pa siguro nito. 20 na eh. Ngayon, Di ba? 20 na Kahit si yan. Tatay Ray Ray, 5 pesos. Medyo malaki na. Kasi iba, 50 cents. 5 dati. Di ba? Pero, naman, ganun talaga di ba? Kumbaga yung value ng pera, yung tawag dito, yung purchasing power natin, depende yan eh. Shoutout sa naiwang 555 viewers. Paalala lang po, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa ating. Salamat po. Nilike natin, mabsat. Refresh lang ako So as of now, meron na tayong 373 kanina 373. Natagdagan ba? Hindi. 373 guys. Pabutin nyo ng 400 likes yan, mabsat. Salamat po. At shoutout sa ating 555 viewers. Okay, tuloy, Attorney Claire. Di ba? So, dumarating talaga yung panahon na nag-i-increase talaga yung presyo. Kaya minsan sabihin natin, yung value ng pera Shoutout, sir. ito yung halaga ngayon eh. Di ba may mga ganon? Diba? So, wag kasing ibintang, di ba? Wag ibintang si Wilson, 75. Hello, Los. Si Eric Alabado, 35. Digital wop, 80s. 80 ounce lang yung 80s. Di ba? 15 centavos ang Cosmos. Wow, Cosmos. Ang Cosmos, kasama na ba dyan yung Sarsi? Tama ba ako?
250, oh. Di ba? Depende na sa presyo. May ngayon, magkano na, di ba? Magkano na isang bote? Ha? Hindi kasi ako bumibili ng bote. Family size. Magkano na isang bote ngayon? Sa ngayon. Kung bumibili kayo. Kasi siguro, na kayo? Guys, huwag kalimutan Ayun, mag-like sabi, and Asasi subscribe. po Salamat. kasama, Cosmos, root beer o Cosmos, oo. Ang lasa ng root beer parang Sarsi, di ba? Root beer, parang Sarsi. Yeah, oo. Di ba? Teka lang. Isipin natin yung mga Cosmos. Teka lang. Sarsi? Meron tong mga kakampi. Meron tong magkakasama. Sarsi? Popcola? Magkasama Popcola sa Sarsi. Di ba may Santa pa? Tama ba? Santa Orange? Santa Orange. Naku, napaghahalata na talaga, di ba? May Santa Orange, di ba? Wow! Red Horse. Sabi ni Rodolfo, 2 pesos. Hindi, ang Fanta ngayon na eh. Yung bata tayo, may Cheers. Oo nga, no? Parang may Cheers. Mirinda. Mirinda ba? Wala na ngayon. Miranda. Oo nga, may Mirinda. I mean, Meron pa yan? Mirinda pala. Grabe, nagka-commercial talaga tayo ngayon. Di ba? May Santa talaga. May rodeo pa ba? Ano ba? Hindi ba imported yung rodeo? Di ba? Santa Popcola, ayan kabisado ni Kasmot. Nasaan na si Kasmot? Ayan Santa Popcola, Sarsi. Magkakapatid to di ba? Salamat. Saka mabenta yung Popcola nun. 390 na daw. Di ba? Mabenta yung Popcola. Kaya lang, Guys, road to 400 na tayo. Baka naman. Meron pa bang Popcola? Wala na ba? Pero sa mga tindahan, mga kaklir, meron pang Popcola. Dati, isang Popcola na parang medyo family size. Hindi naman ganun kalaking family size. Pero mas malaki siya sa normal. Parang 15 pesos na siya. Tapos naghahati yung mga estudyante. Naghahati sila kasi malaki yun, di ba? Tapos 15 pesos lang. Diba? Anyway, yun. So, ibig sabihin, ganyan talaga. Mataas talaga yung presyo. Diba? Kung ano yung presyo ng kinder tayo, ng grade 1 tayo, hindi na siya presyo ngayon. Pero, hindi dapat kasi ibintang ni VP Sara yung kahirapan sa panahon ni PBBM. Diba? Diba? Kasi dapat tignan niya rin yung panahon ng tatay niya. Ano nangyari? Diba? Especially during the pandemic, pero ang daming inutang noon. Ang daming inutang noon. Okay? So, ang lumalabas kasi dito sa kwento ni VP. Uy, 400 na ba? Salamat. Tama yung sinabi kanina ni Ana. Salamat mga sabi kanina 400 na daw yung like natin. Salamat. Eric Madrid. Shout out daw. Shirikan sa kilo. So, parang lumalabas mga kaklir. Diba? Na hopeless ang bansa. Sa ganitong mga tinura ni VP Sara, hopeless. Paano ito? Paano itong nangyari sa mga OFW na ang sinisigaw ay Duterte? Diba? Pero despite that, mga kaklir, ginawa lahat ng Pangulo. Tama. Despite. DMW Secretary Hans Kakdak, ang lahat ng mga official na involved, na magawan ng legal na pamamaraan. Para makalaya yung mga yan. Na mawalan na ng kaso yung kapwa natin, Pilipino, sa Qatar. Di ba, Master Pogi? So, yung mga DDS ba, magpapasalamat? Di ba? Si Malu ba magpapasalamat? Magpapasalamat ba ang mga DDS? GH88607? Nanay Brenda Barton? Magpapasalamat din ba ang mga DDS? Sa nangyaring ito, sa ginawang na ito ng Pangulo, madidinig din ba natin kay VP Sara na thank you? Yung totoong thank you, ha? Hindi yung sarcastic. Ha? Yung totoong thank you naman. Baka naman, guys. Yung sincere. Diba? Pag nagsita si VP Sara ng patayin ko sa Pangulo, walang... Guys, shoutout sa ating 500 viewers na naiwan. Baka naman kayang gawing 500 likes yan, Ma'am Sat. Sa mga 500 na nandito ngayon. Baka naman, guys, paabutin na ng 500 yan.
Salamat, Rani Shera. Okay, tuloy. Kasi walang sinseridad eh. Yun sincere. Bakit? Kasi mga DDS yung pinagtanggol eh. Diba? Sabi nga natin, wala naman tinitignan na kulay ang Pangulo. Diba? But anyway, ito yan. Alvin Ignacio, Attorney Clay, ginagawa ng fake news yan ng mga DDS, sinabi nila na hindi totoo na may nakulong dahil sa rally, kundi daw sa nag-overstay lang daw nakulong at wala daw ikama. O ay ano to? Sino ba paniniwalaan natin? Mainstream o DDS? Pag tayo Ha? dahil Pag DDS, anong equivalent niyan? alam na this, fake news. Basta DDS, Fake. fake news talaga. Diba? Tayo may dokumento. Ngayon, yung DDS, nasaan ang dokumento nyo na yan ang dahilan kung ba't nakulong? Agoy. Lahat sila overstay sa isang lugar? Magsisinungaling pa ba yung bansa? Na Qatar? Gusto pa rin palabasin ng DDS na nagsisinungaling yung Qatar? Government? Makagawa lang talaga ng kanilang naratibo? Diba? Oh, I will fight with you, Claire, for the truth, and I'm willing to lay down my life for you for the truth. Mila Simbahon. Thank you po. I am Oscar, a close friend of Attorney Ramon de las Alas. Thank you. Thank you po, Sir Oscar. Thank you. Yes, friend ko po si Attorney de las Alas, Ramon de las Alas. Dati po kami nagkatunggali niyan, sa korte. Pero naging magkaibigan po kami. Okay. So, ito sabi niya, ang pamasahe, sabi ni Tay Samuel David, ni Sir Samuel, pamasahe sa jeep 15 cents nung elementary ako. Oh, di ba? Eh ngayon magkano? Di ba? So, ibig sabihin, well anyway, hindi na po pala kailangan sorry naman, nakalimutan ko. Ayaw pala ni Pangulo na magpa-thank you po sa kanya ang taumbayan kung ang ginagawa ay para sa taumbayan. Nadinig ko po pala yun. So, hindi na namin kailangan madinig ang pa-thank you ni VP Sara. Maging sincere ka na lang, paminsan-minsan. Di ba? GH88H07. Yes, oo, masasabi natin yan. Evian Bell. Okay, teka lang. Yusek, saka lang kami makakatikim noon ng Royal at Skyflakes kung may sakit. Tama. Yan ang gamot. Totoo, di ba? Tapos minsan yung SARS mo, nalagyan ng itlog ng nanay mo na hilaw, di ba? O, di ba, Ma'am Evian Bell? And Sunshine Wolf, watching from Humboldt, SK, Canada, dito. Dito sa Canada, nagmahal lahat, global ang inflation. Sana doon na si Sara, tahimik pag wala siya sa Pinas. Love you, Yusek Claire. Thank you po, Sunshine Wolf. Okay, basahin natin si Kobe Boy. 0824. Expired ID lang daw ang mga yan, sabi ng DDS. Sa TikTok, what a coincidence na 17 sabay-sabay na expired ID. Di kami pinanganak kahapon, mga DDS. Diba? So, ibig sabihin itong ginawa ng Pangulo, baliwala na naman sa kanila. Napaka-ungrateful naman lumalabas ng mga DDS na ito para lang talaga matanggal. Para lang mapakita nila sa ibang tao na walang ginagawa ang gobyerno at para mapakita nila na walang ginagawa ang Pangulo, walang ginagawa ang gobyerno at yung naratibo ni VP Sara, yun ang patutunayan ng totoo kahit fake. We should be working our way up, but it seems that we Di ba sana sinimulan mo? Sana nakipag-cooperate ka. Mga kaklit, ito naman. VP ka naman eh. Di ba? If you really want the country, di ba? All of you should be working up. Di ba? Sabi mo, to work up, to level up. Di ba? DDS, gumising na kayo, Angela Gonzaga, sabi niya. Tumino na kayo para hindi pabigat sa iba. Yeah. Kung gusto mo na umasenso rin yung bayan, kayo dyan, wag na kayong gumulo. Kasi panira ito sa impression eh. Sa mga investors. Panira ito. Di ba? Ikaw na tumulong ka na. Tumulong ka na. Jenny Ramos, ang galing talaga ni PBBM, iba ang karisma ng pakikipagkaibigan niya sa ibang taga-ibang bansa. Yes. Wala siyang minumurang leader. Wala siyang minumurang leader. Dito na doon nakaraang panahon.
mga taga-EU, taga-US, pati si Pope, pati Diyos, minura. Di ba? Tapos hep hooray, i-idol. Di ba? Antonio Tungpalan. Hopefully, na-enlighten na ang mga bulag at nagpapaka, Tan GA na DDS supporter sa Qatar. Magbago na kayo. Basahin na din ang Romans 13 verses 1 to 7, respect the president. Yun lang naman ang kailangan ng gobyerno ngayon, ng Pangulo. Diba? Salamat po, Ann Tafalia and Jamel Ramirez. Yes, thank you po sa mga stars. Okay? Ang kailangan niya is cooperation from all of us. Pero habang binabaksak niyo siya, nagpapadagdag kayo ng bigat. Instead na umangat pataas. Tama ba? Umangat eh. Ang taas na pa rin. Instead na umangat, binabaksak niyo kasi. Resign. Diba? Haploid of USD. Haploid of USD. Correct anywhere, even here, lahat affected inflation. Worldwide siya. Egg here now, 10 cents before 3 cents. $10 before $3 lang. Wow, ang mahal. Ng isa, so lumalabas yung 57? 58 pesos. Isa. Ay, birthday, teka lang. Si Anthot's birthday. Puti, nabasa ko to. Happy birthday! Bago tayo magtuloy. Happy birthday to you. Anthot's, happy birthday. Yan, si Anthot's. Happy birthday. Yan. O, di ba? So ito mga nagagawa kasi na ito, hindi nyo kasi tinitignan. Ayaw nyong tignan actually. Bubulag-bulag. Yung pananaw nyo. Bulag-bulag. O kahit alam nyo, pipilitin yung sabihin wala para kayo yung angat. Well. Diba? Kayo yung angat. Diba? Shout out Marisa. Diba, John M? Jocelyn. John M, thank you very much sa pagmamahal mo sa ating Pangulo. Tramley, shout out. Si John M, 952 po ang kanyang comment. Thank you at naniniwala ka, John M, sa pamahalaan, sa gobyerno, sa KPBBM. Shoutout again, sana iwang 500 viewers. Again, sa mga hindi pa po nagla-like at subscribe, malapit na tayo mag 500 likes. 448 na po. Ayan, no? Sa mga hindi pa nagla-like dyan, like po tayo. Wala pong bayad yan, ma'am. At syempre, subscribe na rin. Okay, tuloy, Attorney Claire. Tama na wag ka maging DDS. Tama. Diba? Pangit maging DDS. Tulungan na lang natin kasi yung gobyerno, di ba, Tatay G's? Aral na sa mga panatikong OFW ang nangyari sa Qatar. Yes. We are working to go to the dumpster. No? As I said noon, Di ba? Going to the dumpster talaga. Going to the dumpster. Paano kaya nung panahon ng tatay mo? Ang dami, mga ka-clear. Sa panahon ng dating Pangulong Duterte, marami talagang nailagay sa mga basura. Na EJK. Dami nun. Wasted. Wasted lives. Di ba? Hindi na pahalagahan. Hindi na pahalagahan. Di ba? Nasayang. Kahit sabihin mo pa, na sila ay mayroong halimbawa, mga clear, kasi hindi natin masasabi na di ba? Hindi natin masasabi na guilty na sila. Di ba? Bakit? Kasi hindi na dinig ng korte. Tinapon na lang basta sa basurahan ang dating ng buhay. Parang tinapon sa basurahan yung buhay ng mga biktima ng EJK. Kudos po sa buong BBM government. Sana aral na iyan sa DDS. Hindi man lang sila tinawagan ni Sara para alamin kung maayos sila. Pero hindi natin alam kung anong tinulong niya. Diba? Hindi natin alam. Diba? Pero at least,
Dito pa lang, kita mo na, ang bilis umaksyon ng Pangulo at ng mga opisyal ng gobyerno para isagip ang kapwa nating Pilipino. Diba? Tapos going to the dumpster, yes, sabi nga maraming buhay ang nasayang We are on this at napunta sa basurahan. road to perdition. O road to perdition pa talaga, di ba? Sinabi ko na yan When you say road to perdition, hopeless case ang dating. noon. Sa totoo lang, somehow, walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa gobyerno. O, di ba? Ano to? Ikaw siguro, VP Sara, okay, with due respect, hindi man lamang nakikita ni VP Sara talaga lahat ang nangyayari, no? Kasi hindi siya nanonood. Wala siya nakikita mga trabaho. Diba? Wala siya nakikita naging nangyari. Diba? Sabi ko nga sa lahat ng good news namin, kulang pa eh. Kulang pa yung nasasabi namin sa press briefing. So, paano mo sabing walang nangyari? Ito, maliwanag na maliwanag. Ang bilis umaksyon. Good news, sabi ni Michael Solis. Good news and let this be a lesson learned para sa mga kababayan natin sa OFW na before anything else, know the rules of the land. Para di maulit. Think before you act. Diba? Sa Duterte, ingrata. Magaling mambutol sa taong bayan. Erlinda. Sabi ni Erlinda. Diba? Tola Babes Castro. Okay? One squad forever. Yan. Chichay Castro. Ba? Daming kamag-anak dito. Chichay Castro ha. Sobrang dikit ng security ni Sara sa kanya. Paano niya makikita ang taong magbabadya ng panganib sa kanya? Nakayuko pa o attorney. Ito? Ewan ko. Laging ganyan yan eh. Diba? Siguro ganyan naman ang gusto ni DP Sara paano siyang kumilos. Diba? Okay, sabi, Rachel, Ordonia. Mga mayabang na OFW matuto na maging humble at magpasalamat sa nagawa ng pamahalaan. Takot na mag-rally yung mga yan. Siguro ganito na lang mga kakilala. Ayaw kasi talaga ni Pangulo madinig na, salamat po Pangulo. Hindi po siya ganun eh. Nadinig ko po talaga yun eh. Okay, teka lang ha, batiin ko muna to. Thank you. Okay, ulit, GH88H07, maraming salamat. Yes, oo, nasabi na natin yan. Daisy, how would this VP talk about dumpster? Damsha, DUMB. Thank you, Daisy, sa mga store and flowers. Yan. Thanks, sabi ni Gus, na nandyan na po kayo sa PCOU, Secler, na ipapaliwanag yun at nasasanggan nyo ang mga malimalita ng mga DDS. Kudos to you po, Yusek. Sana wag po kayo magsawa, wag po kayong magsasawa. Actually, hanggat meron po tayo mabibigay sa inyo ng mga good news na dati ay hindi talaga napapansin at hinaharangan ng mga DDS, talagang yun po ang kumbaga ipapakita namin sa inyo, ipapaliwanag sa inyo ano na nangyayari. Kasi ito, mga kaklit, sabi ko nga, isa sa pinakamagandang naging achievement na ni Pangulo, hindi ko lang alam po kung kumalat sa taong bayan, yung pagtanggal po natin sa gray list. Tama. Napakalaking bagay po nun para sa mga, especially sa OFWs, sa mga investors. Natanggal tayo kasi lumalabas doon na nalalabanan natin yung mga katiwalian, yung mga pogo, yung mga online gambling na illegal, yun po yung naging epekto natanggal po tayo sa gray list. Sana ma-maintain po natin. Napakaganda pong bagay yun. At yun ay hindi po natanggal ni dating Pangulong Duterte. Attorney, masama loob ng mga garapata dyan. Huwag mong sabihin yan. Magagalit sila. Okay, shoutout ulit sa ating 500 plus viewers. 470. Guys, 30 na lang. 30 na lang guys, no? Road to 500 likes na tayo. Baka naman, mga kakabsat. Like po tayo. 30 na lang, oh. Sabi nga ni Patrick, oh, 30 na lang guys. Road to 500 na. Baka naman. Shoutout sa ating 522 viewers. So, sa mga di pa nagla-like, like and subscribe. Salamat mga kabsat. Tuloy, Attorney Claire, malapit na matapos to. Siya po nalagyan po siya ng gray list at that time. Oo.
Yun po, VIRCAP, mga DDS, ilagay nyo sa kokote nyo yan, sa kabila ng ginawa nyo, nandyan pa rin si PBBM na kumakalinga sa inyo, mabuhay si PBBM, yan, ba ang weak leader, action speaks louder than words. Yeah. So, ang tanong natin, ito lang naman tanong natin eh. Kung i-compare natin ang naging trabaho ng Pangulo sa naging trabaho ni VP Sara, ano na? Diba, Ang dapat layo. meron naman din siya malaking budget, marami na rin siya naging trabaho. Ang problema, pinagmamalaki niya, tree planting. Tree planting. Tree planting. Libreng sakay na hindi natin malaki. Si Attorney Claire may bago. Si Magellan tsaka si Fiona. Oh, bagong nakatanggap ng confidential fund niya. Si Magellan tsaka si Fiona. Kamote talaga, oo. Sige, tuloy, Attorney Claire. Patapusin na natin to. Naman ang records. Okay? Saan ba papunta yung libreng sakay? Okay, mga kakli. So, yun lang. Meron pa po tayo isang topic. Medyo later po tayo. Maraming salamat. May isang sa topic ating po si mga Attorney Claire. MIBs. Angela Gonzaga. Talaga Sheila lang. Gonzaki. Okay. May isang topic po si Attorney Claire. Ano yung Dito si topic Rading yan? Amion, Ralis Carlenga, Brian, Mark Joel, Resminia. Sabi niya, Mirinda, Refresh now, guys. Fanta, Refresh Pop, at ako. Sarsi, mga product ng Wait lang, mag-refresh na ako guys. Tingnan ko nga. Ano bang topic ni Attorney Claire? Pero syempre sa mga naiwan dyan guys, huwag kalimutan mag-like. Oy guys, salamat! 501 likers. Thank you very much, Mabsat. Masaya ni si Maestro guys. Nakabot tayo ng 500 ngayon. So ano pa yung next topic?